Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa mga nasirang ari-arian, maraming buhay ang binawi ng bagyong Tino na 8 beses naglandfall sa iba't ibang probinsya sa Visayas. At lalong tumitindi ang mga imaheng nakakalap natin. Mahigit 24 oras mula ng bahain ang maraming lugar kabilang ang Cebu na di pa nga tuluyang nakakabangon sa nagdaang lindol. Mga kapuso, narito po ako ngayon sa isang subdivision sa Cebu City na nilunod ng lampas taong baha bunsod ng pag-apaw ng kalapit na sapa. Dito po nangyari mga kapuso ang pag-aanod ng maraming sasakyan na nagkapatong-patong paghupa ng baha. Narito ang aking report. Nagmistulang karagatan ang bahaging ito ng UN Avenue sa barangay Umapad sa Mandaue City kahapon ng madaling araw dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Pagburos ng baha. Ang baha humalik na sa bubong ng ilang bahay. At ang mga sasakyan naglubugan sa tubig. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong na lamang sa payloader para mailigtas. Sa bahay namin, tapos taglit lang mga 10 minutes, mataas na. Saan po kayo nagpunta? Doon sa loader, may loader. Heavy equipment, ibig sabihin yung payloader, inakyat niyo yun. Oo, yun doon kami, 3 pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra na sa daan ang mga lumubog sa bahang mga sasakyan, kasama ang ilang container van. Saan po kayo pupunta? So may namimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon ho pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, tignan nyo humana yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Andun po yung ating mga kapuso na tumatanggap ngayon ng ayuda. Ayuda po. So ito po ay ayuda galing ho sa mga nagmamalasakit natin mga kababayan. Ano kailangan ngayon, brother? Solar. Tubig. Papakita ko po sa inyo, mga kapuso, kung ano sinapit ng mga sasakyang ng iwang nakaparada at nung tumaas ang tubig, ganito ho ang sinapit. Pistulang winasiwas ho at nagkabasag-basag na itong windshield. Hindi nyo makikita. Hindi lang ho yan nag-iisa. Ang hagupit ng bagyong Tino, kitang-kita rin sa subdivision na ito sa Barangay Bakayan sa lungsod ng Cebu. Ang pag-apaw ng kalapit na sapa ang nagpabilis sa pagtaas ng tubig na aabot mula 10 hanggang 12 talampakan. On the ground po mga kapuso, ang inyong lingkod. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita ko sa inyo yung ang itsura. Hindi na ako makapasok dahil makapal na ho yung putik. Pero kung yung nakita, yung sinumin ko kanina ng video, naroon ho yung mga sasakyan na nagkapatong-patong ho dahil sa pag-angat ng tubig. Narito na ho yung mga otoridad ng Cebu City Fire Station, nakikipagtulungan ho para sa kahit pa paano unti-unting maibigay ho yung pangangailangan natin mga kababayan. Ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado gaya ng pamilya ni Alvin sa bubong na ng ikalawang palapag nagpasaklolo. Early that night, medyo okay lang talaga yung takbo, tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na lang mga maybe 15 minutes before 3 o'clock, bigla yung, kasi yung mga fence doon na bagsakan na lahat. Kaya ang buhos ng tubig sobrang lakas, kaya wala na kami magawa. Umakyat na lang kami sa taas. Sa ngayon ay nasa evacuation center na ang ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Mga kapuso, ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Villa del Rio Subdivision. Isa po ito sa mga residential area na lubos na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan at biglaang pagtaas ng tubig. Ang bawat lansangan, ganyan ho ang madadatnan. Mga nakasalansang mga sasakyan, mga bahay na lubog sa putik. Ilan sa mga kababayan
ang aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling, kung maaari, generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga kapuso, kung inyong makikita ang sitwasyon, napakarumi pa rin sa lugar at ang ating mga kababayan, hirap na hirap pa rin sa kanilang sitwasyon. Kung inyong makikita, mga kapuso, sa aking likuran ngayon, bumalandrang sumalansan itong hindi pangkaraniwang mga sasakyang pag-aari ng mga residente dito po sa subdivision kung saan kami naroroon. Wala pong kuryente sa area na ito ngayon, tanging ilaw lamang ng kamera at ng setup ang nagbibigay ng liwanag dito po sa aming posisyon. Ang binabanggit po ng lokal na pamahalaan, tigil muna ang clearing operation ng mga otoridad sa mga oras na ito dahil napakadilim na ho doon sa kaloob-looban. Magre-resume ito bukas alas 6 ng umaga. Ang panawagan po, mga kapuso, ng ating mga kababayan, kung maaari sana'y madagdagan pa yung mga towing company na sumasaklolo sa kanila para isa-isang maisalansan yung mga sasakyang bumalandra ng patagilid kung saan-saan po. Itong sasakyan na ito na nasa aking likuran, mga kapuso, ito'y galing pa doon sa pangatlong kalsada sa kaloob-looban at tinangay lamang ng tubig nang tumaas po ang baha. So nasa 450 families dito lamang sa Villa del Rio Subdivision ang naapektuhan at ngayon ay nangangailangan at humihingi po ng saklolo sa lokal na pamahalaan. Samantala, mga kapuso, hindi nga po buwababa o bababa sa 76 ang nasawi sa Cebu kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Pinakamarami sa bayan ng Liloan kung saan 30 po ang nasawi. 12 naman ang patay sa Canlaon, Negros Oriental. Nakatutok si JP Soriano. Tanaw mula sa himpapawid kung paano nilubog sa baha ng Bagyong Tino ang mga kalsada, mga bahay at mga gusali sa Cebu. Marami ang napilitang lumusong sa maruming tubig o naipit sa matinding traffic. Meron pang muntik ng malunod dahil sa malakas na ragasa ng baha. Papalaki na yung tubig. Muntik na nga ako malunod kahapon. Inanod ako sa sobrang lakas ng baha. Sobrang kaba po. Sobrang kaba. Kasi ang iniisip ko yung pamilya ko. Yung tubig, palaki ng palaki. Tapos may kasamang malakas na hangin. Paano kaya namin ba simulan namin na wala naman kami punan? Mga kaldero. Lutuan namin. Tubod yung bisikleta ko dito para tindahan. Wala. Naano na ba? Wala ako na yung bahay namin, wala nang laman. Marami rin, wala nang bahay na uuwian. Ang iba, naghanap ng mga gamit na pwede pang isalba. Sa Liloan, Cebu nga, hindi lang mga gamit ang tinangay ng baha, pati mga sasakyan, inanod. Hala! Daga na. Sabilan mo, timay mo anak. Sa bubong naghintay ang mga residente ng paghupa ng baha o ng rescue. Habang sa Mandawi, Cebu, mga sasakyan ang tinangay ng baha. Agoy! Agoy! Gayon din sa Cebu City, kaya nagkapatong-patong na ang mga sasakyan. Kinakabahan po kami kasi habang tumatagal, tumataas din yung tubig. Parang umabot na nga sa kalahati ng second floor. Sa tala ng DILG Cebu, umabot sa 35 ang bilang ng mga nasawi sa Liloan pa lang. Sa buong Cebu, hindi nabababa sa 76 ang nasawi sa oras na isinusulat ang report na ito. Hiwalay pa ang mga patay sa ibang lugar tulad sa Canlaon, Negros Oriental, kung saan 12 na ang kumpirmadong patay dahil sa Bagyong Tino, 10 naman ang patuloy pang hinahanap. Putol ang komunikasyon at walang kuryente sa buong lungsod matapos mabawala mga poste ng kuryente. Winasak din ng baha ang mga kalsada kaya hindi na madaanan. Nagpapatuloy din ang rescue operations ng Philippine Red Cross. Isang pamilya ang kanilang sinagip sa Moises Padilla, Negros Occidental kaninang madaling araw. Sa Baler, Aurora naman, 3 oras nang umuulan dahil sa bagyo kahapon, dahilan upang magbaha sa bahagi ng Barangay Suklayin. Shear line na lang ang nakakaapekto doon ngayon.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa tala naman ng Office of Civil Defense ay umabot na sa 66 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Ayon sa OCD, pinakamaraming naiulat na nasawi sa Central Visayas na 50. 7 ang nasawi sa Negros Island Region, 2 sa Eastern Visayas, habang 1 ang nasawi sa Western Visayas. Kasama sa bilang ang 6 na sakay ng helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur. Dismayado naman ang gobernador ng Cebu sa kung paano sila binahan ng bagyong Tino sa kabila ng mahigit 26 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto kontra baha. Umabot na sa palasyo ang kanyang sentimiento. Ang tugon nito sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambari 4 ang sama ng loob sa dinanas na naman nilang kalamidad dulot ng bagyong si Tino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila kahapon. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawa ang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. 4 sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan kung saan may 35 ang naitalang nasawi, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang 2 sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang 2 kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela na may naitala ng 15 patay kaninang umaga, may 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto at lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City kung saan may 12 patay, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City na may 7 patay kanina, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. 13 sa mga proyektong ito, ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman kung saan may 9 na nasawi, ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maging sa El Nido, Palawan, hindi sinanto ng bagyong Tino ang isang kumbento, pati mga ospital, paaralan at mga bahay. Sa taas ng baha, mga kapuso, muntik malunod ang isang rescuer. Nakatutok si Mariz Umali. Nag-aalib po yung hangin ang humampas sa bayan ng El Nido sa Palawan kaninang umaga. Halos matumba ang mga puno habang rinig ang malabuhawing lakas ng hangin dala ng bagyong Tino.
Animoy magliliparan na ang gamit sa kuhang ito. Malakas din ang buhos ng ulan. Maging sa loob ng gusali ng Philippine Ports Authority, dama ang hagupit ng bagyo. Wala na. Wasak na. Ang hanging bridge na ito sa Barangay Bukana nahati. Sumuko na talaga. Mag-aalas 5 ng madaling araw kanina nang maitala ang ikawalo at huling landfall ng Bagyong Tino sa El Nido, Palawan. Bago nito, tumama muna sa Batas Island sa bayan ng Taytay ang mata ng bagyo. Ang ilang taga-barangay Kataban umakyat na sa bubong para makaligtas sa baha. Tuluyan na ring natanggal ang bahagi ng bubong ng covered court na ito. Habang natumba at humambalang sa daan ang punong ito dahilan para di madaanan ng kalsada. Ilang kawani at pasyente naman ng Northern Palawan Provincial Hospital ang inilikas dahil sa pangambang bumigay ang kisame ng isang gusali. May mga bangkaring pinalubog ng naglalakihang alon sa Barangay Pali. Sa bayan ng San Vicente, may mga bahay na tuluyan ng di mapapakinabangan dahil nasira. Lakas na naman ang agos, kanina hibasto. Nakalutang sa paligid ang ilang gamit at bubong mula sa iba pang nasalantang bahay. Lubog din sa kulay tsokolating baha ang maraming kalsada. Pinalipad din ng malakas na bayo ng hangin ang bubong ng mga bahay sa island municipalities tulad ng Salinapakan. Maraming lugar din ang nalubog sa baha gaya ng National Highway sa bayan ng Rojas na nagmistulang dagat sa taas ng tubig. Nasira rin ang isa pang hanging bridge sa Barangay Karamay na halos poste na lang ang natira. Habang gumamit naman ng galon ang mga taga-barangay Maoyon sa Puerto Princesa para magsilbing floater habang lumilikas sa mas mataas na lugar. Sa taas ng tubig, tulong-tulong na sa pagsagip ng mga apektadong residente ang mga rescuer. Ang ilan sa kanila, sumuong sa malalim na tubig kahit walang rescue boat. Yung pong pulis na nakaupo sa graba, muntik nang nalunod. Kasama nung nandyan na nag-aantay sa nag-rescue sa labas. Pero sa kasagsagan ng operasyon, isang rescuer ang muntik malunod. Nila ako narinig dahil sabi ko malalim yung part na to. Naghubad ng kanyang life jacket. Siguro nahirapan nga magkilos dahil naka-uniforme. Ang kumbentong ito na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Araceli, binaha. Nagtamo rin ng pinsala ang isang gusali sa Kalandagan Elementary School sa bayan ng Araceli. Gayon din ang Barangay Health Center ng Bohol sa bayan ng Dumaran. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot na sa mahigit 37,000 individual mula sa iba't ibang munisipyo ang apektado ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Narito ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, nasa na ang bagyong Tino at makakapagpahinga ba tayo sa matinding ulan? Ito ating mga kapuso. Amor? Salamat, Mel. Naku mga kapuso, papalayo na ang Bagyong Tino pero tuloy-tuloy lang po ang ating paghahanda dahil may paparating pang bagong bagyo. Dahil pa rin dito sa Bagyong Tino, nakataas ang signal number 2 dyan sa Kalayaan Islands, habang signal number 1 naman dito sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, natitirang bahagi ng Palawan kasama po dyan ang Calamian at Cuyo Islands. Samantala, nadagdagan pa yung 5 naunang landfall ng Bagyong Tino kahapon. So pagkatapos po nitong tawirin, itong Visayas ay muli po itong naglandfall dyan naman sa Palawan ng 3 beses. Dito yan sa Magsaysay, Batas Island at yung ikawalo at yung pinakahuli na landfall nito ay dito naman sa El Nido, Palawan. Sa ngayon mga kapuso ay nasa West Philippine Sea na itong Bagyong Tino at huling namataan sa layong 330 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island sa may Kalayaan, Palawan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 170 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa,
pag-asa, tuloy-tuloy naman na ang paglayo niyan at posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong gabi o bukas po ng madaling araw. Pero may panibagong bagyo na nasa labas ng PAR at huling nakita, 1,870 kilometers, silangan po yan ng northeastern Mindanao. At sabi po ng pag-asa, posible ngayong Biyernes o Sabado ito pumasok sa loob ng ating PAR at tatawagin sa local name na Uwana. Sa latest track po na inilabas ng pag-asa, posible itong kumilos pahilagang kanluran at may tsansa na tumama sa northern or central Luzon sa susunod na linggo. Nananatili rin po yung posibilidad na lalo pa yan lumakas bilang super typhoon kaya patuloy po nating tututukan. Ayon po sa pag-asa, posibleng magtaas ng wind signals dito po yan sa ilang bahagi po ng eastern sections ng Luzon at pati na rin dito sa summer provinces. Simula po yan na Biyernes ng gabi o di kaya naman ay sa Sabado ng umaga. At patuloy po nating imomonitor dahil pwede pa pong magbago yung forecast at patuloy po nating titingnan kung ano po yung magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, malayo pa ang bagyong yan para makaapekto po dito sa ating bansa. Pero dahil pa rin dito sa bagyong Tino, ganun din po dito sa Amihan at pati na rin sa localized thunderstorms, posible pa rin po makaranas sa mga pag-ulan sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metra Weather umaga bukas, wala pa naman gaano mga pag-ulan dito sa Luzon, maliban na lang sa ilang bahagi po ng Bicol Region, pati na rin sa Palawan at Mindoro provinces. Bandang hapon, may tsansa ng ulanin ng malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at iba pang lugar dito sa Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, posible pa rin ang mga pag-ulan bukas, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon. At eto, may mga pag-ulan din po sa umaga sa Visayas at Mindanao, gaya na lang po sa Sulu Archipelago, Western Visayas at ganun din sa Negros Island Region at posible pong maulit yan sa hapon at kasama na rin dito sa makakaranas sa mga pag-ulan ang Samar and Leyte provinces, Cebu, Bohol at iba pang bahagi or malaking bahagi po ng Mindanao. Kaya mga kapuso, doble ingat pa rin lalong-lalo na sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Makapal na putik at naglalakihang bato na galing umano sa Bulkang Canlaon ang tumambad paghupa ng matinding pagbaha sa Negros Oriental. Nasa 20 naman ang naitalang nasawi sa Negros Occidental, kabilang ang ilang inanod ng tubig. Mula po sa Bacolod, Negros Occidental, nakatutok live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, Emil mga kapuso, 29 ng mga local government units dito sa probinsya ng Negros Occidental ang naapektuhan dahil sa pananalasa ng bagyong Emil kahapon. Ayon naman mga kapuso sa ulat mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental ay naitala mahigit 100,000 mga kataong naapektuhan dahil sa pagbaha. Naapektuhan din ang kanilang mga kabahayan. Mga kapuso, 20 katao naman o 20 katao naman ang nawala ng buhay o binawian ng buhay dahil sa trahedya na dala ng bagyo. Sa lakas ng ragasan ng baha sa kalsadang ito sa Canlaon City, Negros Oriental, di nakaligtas pati nakaparadang truck sa gasolinahan na mabilis tinangay ng tubig. Nagngangalit ang kulay putik na baha nang mabilis itong lunurin ang mga bahay at establishmento. Sa hiwalay na video, makikita na ang inanod na truck na nakatagilid sa gilid ng kalsada. Nagmistulang malaking dagat ang lungsod. Tama na taon. Paghupa ng baha, ganito ang tumambad. Makapal na putik sa kalsada at naglalakihang bato. May mga kalsadang hindi madaanan. Ayon sa mga otoridad, galing sa Bulkang Canlaon ang naglalakihang tipak ng bato at putik. Tuloy-tuloy ang clearing operations doon. Pero sa gitna ng baha at pahirapang pagdaan dahil sa mga bato, nagbayanihan ang mga residente para buhatin ang labi ng mga yumaong kababayan patungo sa kanilang tahanan. Sa La Castellana, Negros Occidental, siyam ang nasawi ayon sa kanilang MDRRMO. 20 ang patuloy pang pinaghahanap. Ang ilang residente ng Barangay Sagang,
Napayak na lang nang makitang wala ng buhay ang kanilang mga kaanak sa tabi ng kalsada. Di maipaliwanag ang nararamdaman ni Mang Vicente na namatayan ng asawa sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Hanggang ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ang 3 nilang mga anak kabilang ang 9 na buwang sanggol. Nakasabit ko sa kahoy. Kadto kami sa ilan ni ugangan kay taas sila balay. Tapos? Dito nila kabuhi. Ang 4 na taong gulang na anak ni Mang Aguinaldo na rescue. Ngunit ang ibang kaanak nito nananatiling missing. Kaya ako mata ka nakita ka buhi pa man. Ano misay mo kay Christina? Kunaram tani magpakita tani bangkay law. Ang iban tabunan ka kahoy, iban natabunan ka mga mga lutak plus raw. Tami mo hindi ta mapaktan sa sarang way kita nag-expect nga mo tukli ka dako sa sang tubig. Sakit man ba sagon o kasubo ba sagon? Nga kung mga gabi ang natabo damo-damo gid ang nagkalamatay. Sa datos naman ng Negros Occidental PDRMO, umabot na sa 20 katao ang iniulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa probinsya. May mga anod tanan muna mostly ang reason with founded body. Nag-deploy na pag nagbulig man to sa operation sang search, rescue and retrieval. Dagdag ko lang Emil mga kapuso, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng search and retrieval operation ng PDRMO sa maraming LGU dito sa probinsya ng Negros Occidental. Katuwang din ng mga kapuso ng PDRMO ang ating makawani mula sa PNP, BFP, maging Philippine Coast Guard at maging ang mga private organizations ay tumutulong na rin upang mapabilis ang paghahanap ng mga missing persons o mga nawawala. At yan munang latest mula rito sa Bacolod City at probinsya ng Negros Occidental. Emil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Mga kapuso, napaiyak na lamang ang maraming taga-Talisay, Cebu matapos tangayin ng baha ang kanilang mga bahay. Sabi ng DPWH, kailangan ng matinding pagpaplano para hindi na maulit ang baha sa probinsya, sabay pangakong iimbestigahan ang mga substandard na proyekto kontra baha. Nakatutok doon live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, maliban sa mga naitalang namatay, 8 pang katao na inanod umano ng baha ang patuloy pang pinaghahanap. Pagkatapos manalasan ng Bagyong Tino, ito ang tumambad sa Talisay City. Mga nasirang bahay at istruktura malapit sa Mananga Bridge. Karamihan sa mga bahay na nasira, wala ng bubong. Sirang-sira kahit mga konkretong bahay. Natangay naman ng baha ang karamihan sa mga bahay dito sa Isla Verde ng Barangay San Isidro at sa kabilang barangay sa Lawaan Dos. Ito ang mga bahay na nasa gilid ng sapa ng Mananga dahil walang nabitbit na gamit ng lumikas. May mga bumalik sa sira nilang bahay upang maghanap ng pwede pang mapakinabangan. May mga napaiyak na lang nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang tahanan. Nanawagan sila ngayon ng tulong na mga damit, pagkain at tubig. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Gulyas, isang araw bago tumama ang bagyo sa Cebu, nagpatupad na sila ng forced evacuation. Pero may iba umanong hindi sumunod. There are some areas na murag na wag yun sila magtuo na musapaw ang sapa og maabot dito. Then they needed help. Pero when they needed help, murag kanang ang mga rescuers na sad ang murag maglisod og adto. So we had to wait after the storm was over. Sa talaan ng Talisay CDR-RMO, aabot na sa 7 katao ang naitalang namatay sa lugar. Isa nito ang hindi pa alam ang pagkakilanlan. Samantalang aabot naman sa 8 pa ang missing. Samantala, tiningnan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon sa Mananga Bridge kasama si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Sabi ni Dizon na kailangan ng matinding replanning of flood mitigation di lang sa Talisay City kundi sa buong Cebu Province dahil kulang lang daw ang revetment wall. The solution is really to control the water from upstream. Sad to say, hindi yon ang ginawa in the past. Kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Namahayag rin si Secretary Dizon na iimbestigahan kung may mga substandard din pa ng mga flood control project.
Ayon sa kanya, nasa ICI na ang investigation nito. Emil mula rito sa Talisay City, binisita rin ni Secretary Dizon ang Mandawi City na isa ring grabing naapektuhan ng baha dito sa Cebu. Dadalaw din daw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng Bagyong Tino sa loob nitong linggo. Samantalang patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa mga nawawala dahil sa matinding baha dala ni Bagyong Tino. Emil? Salamat at ingat. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Umakyat na po sa halos 100 ang latest na bilang ng mga nasawi sa lalawigan po ng Cebu. Ilan sa mga ito'y inanod ng baha. Nagpapasaklolo na ang Kapitolyo sa palasyo dahil posibleng marami pang natangay. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Binalot ng hinagpis ang mga pamilyang namatayan sa barangay Kutkot, bayan ng Liloan sa Cebu. Dahil sa barangay pa lang na ito, umabot sa 35 ang naiulat na nasawi base sa post ni Mayor Aljo Frasco. Pawang mga inanod ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino madaling araw kahapon. Ikinuwento ng isang ina kung paano nawala ang kanyang 5 taong gulang na anak. Naduot mi sa gaplon, pag-uot ako sa gaplon. Nahayang man na ako ang papa. Sumuna na nawa ako alam, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa bayan ng Compostela, 15 ang nasawi. Dito makikita kung paano umabot ang baha hanggang sa bubungan ng mga bahay. Sa Mandawi City naman umabot sa 12 ang nasawi. Malaki rin ang idinulot doong pinsala ng bagyo. Kwento na isang konduktor, nalubog sa baha ang lahat na 200 buses nila kaya hindi na muna magamit. Ang Samoa na unta nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang pa kay kami di may makapasalig nga makabiyahe mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayoan ng mga sakyan na namo diha malimpyuhan nga makadagan mi. Sa ngayon, mayroon ng 97 ang kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. Ayon kay Gobernador Pamela Baricuatro, humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operation dahil naniniwala siya na mas marami pa ang natangay ng baha. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa silang tabang. So we've already talked to Malacanang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro. So the ILG, so that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, from AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholders para maibalik agad ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Para sa GMA Regional TV Balitang Bistak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.